nagkakaroon ng difference pag kayong may payment at saka yung sponsor na medicines. So, with this process po, ano po yung nakikita niyong problems na nakakasagabal po sa patients and sa inyo po as a pharmacist? Sa tingin ko, kung may problem man sa process, siguro sa outpatient, yun nga, nangyayari kasi is nagiging pabalik-balik. So kumaga instead na dapat from the doctor, kumaga hindi na din pabalik-balik yung patients eh. Pero alam ko naman, ginagawa na rin ng solution yon ng management kung paano malilesen yung instead na yung time na kumbaga ita-travel niya back and forth going from cashier to pharmacy and back kung saan siya agad pupunta. So yun nakikita kong problema eh. Kumbaga nagiging inconvenient din siya sa patient. Instead na one way lang, nagiging bakit. Sa pharmacist naman, ang nagiging problem naman sa amin, siguro is, kumbaga, usually kasi ang naka-window lang sa amin for normal 8 o'clock. Kasi usually ang outpatient nasa 8 a.m. to 8 a.m. to 5 p.m. Usually nag-window, yung kumbaga ang naka-duty na pharmacist isa. So lately lang kami nag-hire ng another contractual pharmacist na mag-handle naman yung sa ERJ clinic kasi sobrang dumadami yung patients. So yung nagiging sa tingin kong problema, kasi as time pass, dumadami yung patients. So sa pharmacist, yung load mo, dumadami din. So, kumbaga, kung multitasking, sobrang multitasking kami. Kasi nag-receive kami ng prescription, nag-dispense kami, nag-encode pa kami. So, kailangan kasi, kumbaga, sumusunod kami kasi sa turnaround time. So, kailangan, dispense namin, we have to encode it para hindi namin malimutan or hindi rin, kumbaga, ma-i-record namin siya ng tao. So, yung naging wording is, dahil nga, kulang kami sa tao. So, tsaka yung kasi parang nakaka-overwhelm na ang daming patients kasi na isinusurva namin. So, may mga iba na iinip, may iba na iinis, kasi pabalik-balik, ganyan-ganyan. Though, kumbaga yung ibang patient kasi naging problema. Kung may problema sila sa iba, sa amin binubuntun. So, parang kami naman, wala kaming magawa, kundi kumbaga, i-absorb na lang din yung syempre kasi customer is always right eh. Ano po yung pinaka-worst na experience mo? Pero I think it's just part of the job. Kumbaga, bawal din maging balat si Luis pag nasa government ka. Sa tingin niyo po ba, parang nagagawan po ng paraan ng mga nasa administration yung problem na yun? Or hindi pa po, as of now? Administration of these institutions? Apo. Ginagawa naman ng paraan. Like before, kasi nun, ang outpatient kasi, dati, ang outpatient kasi dati pati animal clinic before is, dati hanggang gabi nag-operate kami. So toxic yun. Kasi pag night shift kasi ang naka-duty lang sa amin is isa din. So, minsan walang cashier. Kami din nagka-cashier before. Wala pong non-pharmacist doon. Ay, pharmacist. Tapos... Doon dati kasi, before kasi may naging problem eh. So, kami na nag-pharmacist, kami pa rin nagka-cashier. So, ang ginawa na ng administration doon, so pinastop nila. So, animal by clinic is just 8 a.m. to 4. So, yun yung naging solution doon. Another is, ang ginawa, dati kasi, yung facility na, hindi pa yan yung issue niya before. Kung na-tour nyo yung dati lang yan, yung AS room, isang room lang talaga for animal life. Kasi, halo-halo na sila doon. Eh, syempre, habang tumatagal na madami yung patient. So, ang ginawa is, in-improve itong area na to. So, hiniwalay yung pagkuha ng vital signs, yung consultation room, injection room. So, yung isa rin yan sa mga naging way para i-improve yung service is to improve mismo yung facility. So, ano po, with that solutions, meron pa po ba kayong gustong idagdag or recommendations man lang po para mas maayos po yung problem? Sa tingin ko, siguro in my opinion, kung yun nga, ang maganda rin sana is i-implement na yung parang kumbaga localized or unified information system. Kumbaga,
para yung patient, hindi na rin siya nalilito nito kung saan siya pupunta. Example, from the information, feed na lang yung patient. Kunyari, file niya, lodge na lang siya sa nurse, and then kung ano man yung i-prescribe yung doctor, kung babato na lang sa amin. Babato na lang sa pharmacy. And then, parang kumbaga, i-separate na yung, siguro wag na lang, kumbaga, maganda rin sana kung yung area, tabi-tabi na, para isang lakaran mo na lang siya. So, siguro isa pa rin din na I think na magandang solution is they provide enough science para yung mga patients hindi makakonfuse kung saan pupunta. Sure, kung yung HMC, medyo yung science dito hindi ganun visible. Siguro, ano na lang din, mas klaro lang yung flow kung saan siya pupunta. Kasi minsan may times sa pupunta doon sa clinic, pero magtatanong sa amin, pupunta sa cashier, magtatanong sa amin. So, kumbaga, siguro yung mag-assign na lang ng personnel na mag-point kung saan sila talaga. Thank you, ma'am. Yun na yun. Thank you po, ma'am. Ano yung any more questions? Wala na. Ang galing nga eh. Nasabi niya pati yung cause and effects. Hindi ko na tinanong. Smile ka mo. Ay, oo nga! Ganun.